Ang mga sinag ng araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagdadala ng liwanag sa paligid at nagbibigay ng bagong pag-asa. Mahigit 700 milyong populasyon sa buong mundo ang kabilang pa rin sa matinding kahirapan at isa na rito ang pamilya ni Christian. Umaga pa lang ay naghahanda na ang pamilya ni Christian para sa isang panibagong araw. Tanging kape lamang ang kanilang pinagsasaluhan dahil kailangan nila ng lakas. Tanging pamumulot ng basura ang pangtustos sa araw-araw na gastusin ni Christian. Siya ay may 3 anak na sina Jacqueline, Lovely at Ira. Sa bawat araw, milyong tonelada ng pagkain ang itinatapon sa mga basura. Ngunit sa likod ng mga basurang ito ay may mga tao na umaasa sa kanilang tira at tapon na mga pagkain para mapunan ang kagutuman. Ito ang kwento ng isang tatay at ng kanyang 3 anak na natutong magsalba ng ulam mula sa basurahan. Tignan nyo, oh. May tirang pagkain pa dito. Pwede ba natin pumutuin? Oo nga. Kapag nilinis natin ang manok, pwede na yan kaysa walang laman ng ating sikmura lang eh. Oo, kay tatay. Tay! Tatay! Tingnan mo, oh, may ulam na tayo. Nilininis na lang natin. At pwede na natin kainin. Siya, may muna tayo nang may kaluto na natin to. Tara! Tay, bakit lagi na lang tayong kumukuha ng pagkain sa basurahan? Alam mo na, hindi biro ang pagkain mula sa basura. Kahirap ng buhay natin. Walang tapon, ang dapat nasasayang. Okay? Lahat ng pwedeng pakinabangan ay gagawin natin ng maayos. Gusto kong maranasan ang mag-aral, kagaya ng mga bata na nakikita ko. Ano kayang pakiramdam ng pumasok sa paaralan? Ang sabi ni tatay, mas mahalaga daw na may makain kesa mag-aral. Pero paano kung ang edukasyon ang mag-aahon sa amin sa hirap? Paano kung yun ang susi para hindi na kami mga lakal pa? Pero paano ko gagawin yun kung wala kaming pera? Ang saya-saya nila. Araw-araw silang nakakapasok sa paaralan, bitbit ang mga bagong bag at mga libro. Ako kaya, kailan ko mararanasan iyon? Gusto ko rin matuto. Dahil kailan kaya darating yung panahon na hindi na tayo nakakainin namin? Alam niyo mga anak, hindi ko alam kung kailan tayo makakalis sa ganitong pamumuhay. Pero kung mahalaga, nagsusumikap naman tayo. Tsaka wala naman tayong tinatapakang tao. Darating din ang araw na susuklian din lahat ng ating paghihirap. Kapit lang laban.
Kaya yan. Alam mo, Tay, minsan, iniisip ko, bakit kaya may mga taong sobra-sobra yung pagkain habang tayo kailangan pa nating mamulot sa basurahan araw-araw para lang may makain? Alam mo na, mahirap intindihin ang kapalaran. Minsan, nasa ibabaw ka, pero madalas nasa ilalim. Pero sa tamang pagsusunod ka, siguro naman, makakaraos. Kung malaga, marunong tayo magpasalamat. Tama? Tsaka, marunong din tayo makontento. Dahil, naghahanap tayo ng paraan para makaahon sa buhay. Sana balang araw, hindi na natin kailangan maghanap ng pagkain sa basurahan. Sana makaraos din tayo. According to the latest poverty statistics, approximately 9.2% of the global population, or about 700 million people, live in extreme poverty. According to the figures from the Department of Education and the National Statistical Coordination Board in the Philippines, 1 in 6 Filipino kids will not attend school. Further, only 7 out of 10 kids will complete elementary school. Poverty is the lack of basic human needs, such as clean water, nutrition, healthcare, education, clothing, and shelter, because of the inability to afford them.